Hello mga kapasta. Ako nga pala si Jake. Isa rin po akong animator na nagbabaka sakaling mapansin ni Sir Neb. Pero bago po ako mag-apply sa araw na itim, ay may gusto muna akong i-share sa Pinoy Creepypasta. Kung natuloy sana ako noon na mapasama sa org ng isang kaibigan, ay baka nakita ko rin ang mga kababalaghan na nakita at naranasan niya. Hindi lang talaga ako natuloy sa org na yon. Kasi natakot ako na baka totoong recruiter sila ng mga estudyanteng isasali sa isang rebelding grupo. Hindi ko na lang babanggitin yung eskwelahan, Sir Neb, na pinanggalingan ng kaibigan ko. Pero maraming nagsasabi na sa university na yon nanggagaling ang mga miyembro ng isang rebelding samahan. Magkapitbahay lang kami ni Helga. Siya yung kaibigan ko na nakaranas at nakakita ng mga kababalaghan na ibabahagi ko ngayon. May permiso niya ako na ikwento ito dahil tinatamad daw siyang mag-type at isa pa ay busy na siya sa trabaho. Magkababata rin kami pero iba yung level ng talino niya. Kaya nga minanilang niya yung entrance exam doon sa bigating university na yon. Ako naman ay bumagsak kaya sa ibang university na lang nag-aral. Pero sa kasamaang palad ay hindi ako nakatapos. Cum laude si Helga nung magtapos ng college. Kahit graduate na siya ay active pa rin siya doon sa mga ganap sa school nila. Kaya nachichismis na baka nga raw miyembro na noong rebelding grupo. Wala namang kahina-hinala sa kilos niya. Kaya hindi ako naniniwala sa chismis sa kanya. Tapos isang araw nga na nagkakainuman kami dahil birthday ng isang kababata ay nagbukas ng topic si Helga tungkol sa NGO na kinabibilangan niya. Marami raw sa members noong NGO ay mga kaklase rin niya noong college. Baka raw gusto naming sumali. Mag-volunteer ba? Hindi naman daw kailangang monetary ang tulong. Pwede naman daw na kapag may mga outreach program sila ay sasama kami at makikisalamuha sa mga tao. Hindi pa raw kasi siya nakakasama sa outreach program kaya medyo naiilang siya. Baka raw ma-OP siya noong mga veterano na roon kaya niya kami niyayaya. Sabi ko pag-iisipan ko kasi may trabaho nga ako noon at sayang yung isang araw na ia-absent ko. Pero noong katagalan ay natakot na akong sumama sa org nila dahil nga usap-usapan na rebelde sila. Sa pagkakaalam ko naman ay dalawa sa kababata namin ang sumama doon sa outreach sa bandang South Luzon. Pero first and last na raw nila yon dahil hindi nila kaya ang pagod at init. Ilang outreach program pa ni Helga ang sinabi niya sa amin para imbitahan kami. Pero dahil nga sa hirap daw na dinanas noong dalawa ay wala nang nagka-interes na sumama. Isang araw ay narinig ko na lang sa chismisan na pinagagalitan daw ng parents niya si Helga dahil sa disgrasya na nangyari sa isang outreach nila. Ayon sa mga mosang, ayaw na raw payagan ng mami at daddy niya si Helga na sumali sa NGO dahil baka ikapahamak din ito yon. Akala ko naman ay inambush sila ng mga rebelde o naaksidente sa bundok o gubat o kung ano man. Yun pala, may isa siyang kasama na nahawahan daw ng aswang. Siyempre, chismoso rin ako kaya sugod ako agad kina Helga para chumismis. Pagdating ko sa kanila, Sir Neb, naroon na rin pala yung dalawa pa naming kababata para makichismis. Nagiinuman na nga sila, so nakisali na rin ako. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng lugar na napuntahan nila. Pero believe it or not, narito lang din yun sa Luzon. South Luzon to be exact, at napakalapit lang niya sa Maynila. Pinakita ni Helga sa amin yung location ng lugar through Google Maps. Hugis pa lang nakakatakot na. Tapos hindi rin nakakatuwa yung pangalan kasi deadly weapon siya. Sakop siya ng isang probinsya sa south at pwede siyang marating ng bangka. Siguro may ideya na yung ilang mga listener dito kung saan yung lugar na hindi ko papangalanan. Sabi ni Helga, inspection pa lang yung ginagawa nila sa lugar na yon. Nagsisurvey sila kung ano yung primary needs ng mga residente na hindi nila agad-agad nakukuha. Isa si Helga sa mga nagsisurvey. Bale, 3 sila. Siya isang lalaki na tawagin na lang nating John at isang babae na tawagin na lang nating Sia.
Sa madaling salita Sir Neb, magjowa yung dalawa. Third wheel si Helga. Meron daw sana silang kakausapin na barangay captain. Kaso nagkasalisi sila dahil nagpunta naman daw sa Laguna yung kapitan. So sinabihan sila ng asawa noong kapitan na maghintay muna hanggang hapon. Kapag daw hindi nakarating before 3 PM ay bumalik na lang sila kinabukasan. Medyo disappointed nga raw sila kasi nag-expect sila na patutuloyin man lang sila, pero hindi raw. Before 3 PM ay nag-text daw yung kapitan at sinabing gagabihin na ito kaya pabalikin na lang sila kinabukasan. Umalis na lang sila. Habang papalayo raw sila ay may ale na nagbagandang loob na patuluyin sila. Sabi raw noong ale ay delikado nang magpagabi pa sila dahil baka makursunadahan sila. May mga nantitrip daw kasi roon. So sina Helga naman tiwala agad doon sa ale kasi mukha naman daw mabait. Tsaka si Sia daw ay nagpumilit na magstay na lang sila roon kesa bumalik pa the next day para daw hindi na magdoble sa biyahe. Pinakain sila noong ale pero magalang daw silang tumanggi kasi kita nila na kulang pa para dito yung dinner niya. Bumili pa nga raw sila ng dilata at noodles para maidagdag sa pagkain nito. Naisip nilang interviewin na rin ito tungkol sa mga kailangan niya. The next day, dilata lang din ang breakfast nila. Tapos nagpunta na sila agad sa bahay noong kapitan. Gulat na gulat daw yung mag-asawa nung makita silang maaga. Baka raw hindi pa sila nag-almusal. Tapos sinagot nila Helga na galing nga sila sa bahay noong ali. Sir Neb, lalo raw nagulat yung mag-asawa na may halo ng takot. Halos yugyugin daw sila nung mag-asawa dahil sa katatanong kung kumain daw ba sila o uminom ng hinain sa kanila noong ali. E di sabi nila hindi nga raw dahil naaawa sila kasi kulang pa yung pagkain nito para sa sarili niya. Doon lang daw nakahinga ng maluwag yung mag-asawa. Sabay sabi ng kapitan, "Buti naman at hindi kayo kumain. Aswang yung matandang yun." Sa sobrang takot daw ni Helga ay hindi na niya malaman kung paano pa sila nakabalik ng Maynila. Lutang na lutang daw siya sa buong biyahe nila at isip siya ng isip kung may nakain ba siya roon sa bahay noong ali. Buti na lang at may baon silang sari-sariling tubig kaya hindi rin sila nakainom. Isip din siya ng isip kung bakit nga raw ba nila tinanggihan yung inaalok na hapunan noong ali. Feeling niya ay may nagbabantay sa kanilang anghel kaya hindi sila nakakain dahil lang sabi noong kapitan baka raw nilawayan noong ali yung pagkain na inaalok sa kanila tapos ay magiging aswang na sila. Pero since wala nga raw silang kinain o ininom ay safe naman sila. Hindi rin daw pumasok sa kwarto na ginamit nila yung ali. Sinigurado kasi ni John na nakalak ng mabuti yung pinto. Hindi na rin natuloy yung outreach program sana ng org nila kasi natakot na rin yung ibang kasamahan ni Helga sa kwento nila. Nagsorry na lang sila roon sa kapitan tapos daw ay magpapadala na lang ng mga pagkain at damit para sa mga bata. Ayun na nga Sir Neb, okay na si Helga. Pero yun ang akala nila dahil the next day pagkagaling nila roon sa lugar ay nilagnat na si Sia. Sobrang taas daw ng lagnat tapos dadalhin na sana sa ospital. Pero kinahapunan naman ay bumaba rin yung temperatura niya. Sabi ni Helga, ina-update sila parati ni Sia kasi natatakot daw ito na baka may ginawa sa kanya yung aling aswang. Pinapagaan lang daw nila dyan yung loob nito by saying na hindi naman sila naghiwa-hiwalay noong times na naroon sila sa bahay nung ali. Kaya imposible na nasalisihan sila nito. Tsaka gumaling naman nga si Sia kinahapunan. Kaya nawala rin yung pag-aalala nila kahit papano. Kinabukasan ulit, nagising daw si Sia kasi hilong-hilo siya at nasusuka. Mula raw 8 ng umaga hanggang 10 ng umaga ay nagsuka lang siya ng nagsuka. Yung sinuka raw ni Sia ay tubig na kulay dilaw
wala raw na isuka na kinain niya noong gabi. Dadalhin na siya sa ospital pero hindi raw makatayo dahil umiikot yung paligid. Kaya kinailangan ng tumawag ng ambulansya para maihatid siya. Hanggang ambulansya nga, Sir Neb, ay suka raw ng suka si Sia. May timba ng nakasahod sa mukha niya. Nakatulog naman daw si Sia sa ospital tapos tinest siya at kinuhanan ng dugo. Takot pala sa injection si Sia kaya nagbiro daw na kung pwede ay yun na lang dugo sa sanitary napkin niya ang gamitin. Wala naman daw sakit si Sia maliban sa underweight at anemic. Umukay ulit ang lagay niya kinahapunan kaya nakalabas din siya. Sa ikatlong araw ay ganun na naman. Nilalagnat si Sia at nagsusuka na naman. Yun na yung time na albularyo na ang tinawag nila. Base na rin sa suggestion ni John. Natakot na rin daw si Helga kasi nakokonsensya siya na bakit si Sia lang. Ano raw bang ginawa ni Sia kung may kinalaman nga yung aling aswang sa nangyayari sa kanya? Yung albularyo ang nagpunta sa bahay nila Sia kasi hilong-hilo na naman siya. In-interview raw silang tatlo noong albularyo. Tinatanong sila kung ano sa palagay nila ang naka-offend doon sa pinaghihinalaan nilang may kagagawan ng nangyari kay Sia. Doon na nabanggit ni Sia na nagpalit siya ng sanitary napkin sa banyo noong ali. Tinanong agad nung albularyo kung naiwan niya ba yung gamit na pad. Pero sabi ni Sia ay hindi raw dahil sa Manila na niya naitapon yung mga nagamit niyang pad. Pero sabi nung albularyo, baka raw may naiwang bakas ng dugo sa inidoro o sahig ng banyo. At yun ang ginagamit noong aswang. Noong ginagamot na nga si Sia, ay kinumpirma ng albularyo na dugo nga niya ang nakuha noong aling aswang dahil masyado raw malakas ang parusa na ginawa sa kanya. Minasahe raw ang buong katawan ni Sia, lalo na sa tiyan at puson. Lalaki yung albularyo, Sir Neb, at nakita at nahawakan daw nito lahat ng body parts ni Sia. Pero sa kagustuhan ngang gumaling ay hinayaan lang nila. Aawat nga raw sana si John pero napagalitan lang ito ng daddy ni Sia dahil kung hindi raw pinabayaan ng anak nila ay hindi sana nilalapirot ng albularyo ang katawan nito. Maya-maya ay biglang sumakit yung tiyan ni Sia at napaiyak na lang talaga siya sa sakit kaya nataranta silang lahat. Nagpatulong si Sia na magbanyo tapos sabi nung albularyo kapag daw nailabas ni Sia yung nagpapasakit sa tiyan niya ay unti-unti na siyang gagaling. Pasintabi po sa kumakain. Kapirasong dumi lang naman daw yung nailabas ni Sia. Parang dumura lang yung likuran niya kasi matubig pa rin. Pero Sir Neb, grabe raw yung amoy. Binuksan lahat ng bintana sa bahay nila kasi para daw silang masasuffocate. Pero doon na nga nagsimula yung paggaling ni Sia. Araw-araw daw itong magigising na nadudumi. Tapos konti lang ang nilalabas pero ubod ng baho. Halos 1 buwan daw na ganoon. Pero gumaling na nga siya at nakabalik na sa trabaho kasi tuwing umaga nga lang siya dumudumi. Tinanong pa raw ni John si Sia kung gusto nitong bumalik doon sa bahay ng aling aswang para kausapin ito at humingi ng tawad. Pero ayaw na raw ni Sia. Natatakot syempre. Tsaka magaling na siya kaya okay na rin. Noong magaling na si Sia ay tsaka lang nagkwento si Helga sa parents niya. Galit na galit syempre sina Ate Rona, yung nanay ni Helga. Kasi kamuntik nang mapahamak si Helga wala pa silang kaalam-alam. Ayun at ayaw na raw siyang payagan na mag-NGO. At doon na nga natapos yung kwento ni Sia. Hindi ko alam kung anong tawag sa ginawa sa kanya noong aling aswang. Pero magaling na siya at engaged na sila ni John as of now. Dahil naging okay naman ang lahat kay Sia at since hindi naman talaga si Helga ang nadisgrasya ay sumigi pa rin siya sa org nila. Kaso ilang buwan lang ang nagdaan pagkatapos noon ay may nangyaring kababalaghan na naman kay Helga
na nakuha na naman niya sa isa pang outreach program nila sa isang probinsya sa North Luzon naman. Sir Neb, may itsura naman si Helga pero hindi siya yung tipong ubod talaga ng ganda sa unang tingin. Maputi siya dati pero dahil sa mga activity niya sa org nila ay hindi na pantay ang kulay niya. Mukha na siyang morena na Chinese. Singkitin din kasi yung mga mata niya. Tapos maigsing-maigsi ang buhok na parang si Chiang Ami. Siguro nakyutan sa features niya yung isang elemento na sumama sa kanya from Bulacan to Manila. Yung isang outreach program nila, may napuntahan sila na ginanap yung program malapit sa ilog. Mula raw nang dumating sila roon ay hindi na nawala yung napakabango at nakaka-relax na amoy. Since nasa may ilog sila, akala raw niya ay ganun lang talaga yung amoy ng malapit sa nature. Marami rin daw kasing halaman at puno roon. Tapos may ilang bahay pa na may mga tanim na bulaklak. Binaliwala lang daw niya yung mabangong amoy hanggang sa makaalis sila. Simula noon ay napansin ni Helga na tuwing gabi ay sobrang himbing ng tulog niya. Tapos may napapanaginipan siyang lalaki na nakatalikod pero mahaba ang buhok. Alam daw niya na lalaki yon dahil hugis lalaki at boses lalaki. Kinakantahan daw siya noon at napakaganda ng boses. Kaya lang paggising niya ay hindi niya maalala kung ano yung kinakanta. Tapos kapag nagising na siya ay sobrang bango ng kwarto niya. Pero hindi niya malaman kung saan nanggagaling. Yun daw yung same na amoy na naaamoy niya roon sa napuntahan nilang outreach program. Natakot na siya noon dahil fresh pa sa alaala niya yung nangyari kay Sia. Naikwento niya raw sa isang kasamahan sa trabaho ang tungkol sa nangyayari sa kanya. Tapos kakilala pala noon yung isang sikat na manggagamot na hindi ko na lang papangalanan kasi hindi naman napagaling si Helga. Siningil lang siya ng pagkamahal-mahal para sa consultation pero wala naman daw nakitang nanggagambala sa kanya. Pagod lang daw ang naramdaman niya at mas kailangan niyang magpa-check up kaysa magpatawas. Ang alam daw ni Helga ay magaling talaga yung manggagamot dahil nagtrending pa yung mga prediction noon na nagkatotoo. So nagtiwala siya na walang masamang mangyayari sa kanya. Pero ayun nga, wala ring naitulong sa kanya. Isang beses nag-inspection sila sa Bulacan. May program na naman sila roon pero may kaugnayan yun sa eleksyon. Dahil may sinusuportahan yung org nila na isang presidentiable. Noon daw naroon sila ay sumakit ng sobra yung ulo ni Helga na parang binibiyak. Mapuno roon sa napuntahan nila at hindi pa sementado yung kalsada dahil liblib na barangay daw. May dalawang middle-aged na babae na lumapit kay Helga at sinabing may kasama siya na hindi welcome sa lugar na yon. Nakaupo na lang daw siya noon sa terrace ng isang nadaanan nilang bahay. Putlang-putla na raw siya at isusugod na sana sa ospital ng mga kasama niya. Pero pinigilan nga sila noong dalawang babae na magkapatid pala. Sabi raw noong nagpakilalang Tita Mel ay ayaw ng mga nakatira sa puno sa kasama ni Helga. Hindi raw ba niya nararamdaman ang presensya noon kasi matagal na nga raw niyang kasama. Sa sobrang sakit daw ng ulo niya noon ay panay ungol na lang siya. Tinawa si Helga noong magkapatid on the spot. Pinakiusapan yung kasama niya na iwan na siya dahil kung hindi ay madadamay siya sa galit ng mga nakatira sa puno. Sabi raw noong isa na si Tita Linda ay umiiyak pa yung kasama ni Helga nang bumitiw sa kanya. Umayos din agad yung pakiramdam niya noong pitikin ni Tita Mel yung mga hinliliit niya. May elemento raw pala na nagkagusto sa kanya kaya parati niya yung kasama. Kaso dahil dayo yung elemento na kasama niya roon sa barangay ay inaaway ito ng iba pang elemento na nakatira doon. Territorial din pala yung mga elemento at panganib ang tingin noong mga nakatira sa puno sa kasama ni Helga. Pinayuhan siya noong magkapatid na huwag gumala ng gumala dahil lapitin daw siya ng hiwaga. Nababasa raw ng mga ito sa mukha niya na naka-encounter na siya ng aswang.
Doon daw kinilabutan si Helga kasi pati yun ay nalaman ng magkapatid. Sobrang thankful daw siya sa mga ito kasi wala raw hininging kapalit sa panggagamot sa kanya. Hindi kagaya noong sikat na manggagamot na mali na nga ang sinabi sa kanya ay napakalaki pa ng bayad. After noon ay natigil na yung panaginip ni Helga tungkol sa nakatalikod na lalaki at nawala rin yung mabangong amoy sa kwarto niya. Dahil na rin sa sinabi noong Tita Mel ay tumigil na siya sa pagsama sa mga outreach nila. Active pa rin siya sa NGO pero doon na lang siya sa opisina. Sir Neb, hanggang dyan na lang po ang kwento ko tungkol sa mga karanasan ni Helga. Sana raw ay last na yung tungkol sa elemento na sumama sa kanya. At sana ay mapili nyo itong kwento niya. Yun lang po at maraming salamat sa inyo. Gusto ko sanang ibahagi itong kwento tungkol sa mga karpentero namin noon na nag-ayos ng bahay namin sa may Bulacan. Ako po si Sandy, Sir Neb. Pambabae yung pangalan ko pero lalaki po ako. Si Mama raw kasi akala ay babae ang ipapanganak niya. Kaya napagpasyahan nila ni Papa na Sandy ang ipapangalan sa akin. Kaso paglabas ko sa tiyan niya, meron akong lawit. Anyway, ito po kasi ang nangyari. Noong nasa high school pa ako, nag-abroad si Papa. Nagpunta siya sa Qatar. Doon din kasi nagtatrabaho si Tito. Kaya naipilit na maipasok doon sa hotel kung saan siya nagtatrabaho. Maganda yung naging buhay namin noon. Malaki yung nakukuha ni Papa. Sabi niya siya raw kasi yung pinakamasipag na mag-overtime sa lahat ng empleyado sa hotel. Kaya naman buwan-buwan ay malaki lagi ang padala niya. Nung mag-iisang taon na si Papa sa Qatar, nagsimula na kaming magpatayo ng bahay. Umuupa lang kasi kami. Nakabili si Mama ng lupa sa malapit lang. Kaya naman sa umaga, habang nagtatrabaho yung mga trabahador namin, ay doon kami nakatambay para tignan yung ginagawang bahay. Isang umaga habang naghahanda kami ni Mama ng kakainin ng mga trabahador, tinawag kami ng isang karpintero. Magkasama kami ni Mama na pinuntahan yung gilid ng bahay. Meron daw kasing nuno sa punso na nakaharang sa gagawin sanang pundasyon. Pagdating namin doon, meron nga. Medyo maliit lang kumpara doon sa mga nakikita ko sa pelikula. Nag-iisip pa si Mama kung ipapausog niya na lang yung pundasyon. Nung biglang sumabat si Kadyo, isa sa mga karpintero. Sabi niya hindi raw totoo yung mga punso-punso na yan. Kathang isip lang na gawa-gawa para takutin yung mga bata. Pagkatapos niyang sabihin yon, naglakad siya palapit tsaka sinipa ng malakas yung punso. Napasigaw pa si Mama kasi nga paniniwala talaga sa amin na delikado na gambalain yung mga nuno. Tumawa lang si Kadyo. Nagpatuloy na yung paggawa nila. Bago umuwi, sinabihan pa ni Kadyo si Mama na wala namang nangyari sa kanya. Kinabukasan, hindi na pumasok si Kadyo. Usap-usapan nung ibang karpintero na nagkasakit raw. Masama yung pakiramdam. Nung una akala namin normal na lagnat lang o trangkaso, kaya umabsent. Pero makalipas ang 1 linggo, dinalaw namin si Kadyo kasi hindi na talaga siya pumasok. Pagpasok namin sa bahay nila, nakita agad namin yung malaking binti ni Kadyo na parang paa ng elepante. Masakit daw kapag hinahawakan. Sabi rin ng asawa niya, dinala na nila sa ospital si Kadyo pero hindi raw mahanap kung anong dahilan ng paglobo ng paa niya. Kung ano-ano na raw ang gamot na pinainom nila pero wala talaga. Kapag gabi, hindi rin daw makatulog si Kadyo dahil dinadalaw daw siya ng maliliit na nilalang na umaakyat sa kama at minumura-mura siya sa maliliit na boses. Habang kinukwento yon ni Kadyo, halata sa mukha niya yung takot. Bago kami umalis, binigyan pa ni Mama yung asawa ni Kadyo ng ekstrang pera para raw dalhin sa albularyo at magamot ng maayos.
Nagawa rin yung bahay namin, Sir Neb. Hindi na bumalik pa si Kadyo. Basta nabalitaan na lang namin na matapos magpabalik-balik sa albularyo ay namatay din si Kadyo kalaunan.